Hello mga kasubs at welcome sa Sarcicles TV. So si Mark to. Ah, Today ang gagawin natin one one week. Hindi after ang pangit ng title. So i-review natin ulit yung Honda Sundiro 1 week after ko siyang magamit. 1 week-ish, a little over 1 week. Yung unang video kasi 'di ba, yung mga impression, yung mga na-research ko pa lang, mga natutunan ko yung during the first few uses. Ngayon a little over 1 week ko na siyang ginagamit, so marami akong na-discover at natutunan na mga bagay-bagay. So some may be good, some may be parang opportunity yung pwede pa niyang ikaganda. So sa mga bagong kaka-drop by lang sa channel, paki-like and subscribe. So yan, simulan natin sa tignan natin ulit yung unit, no. Oops. So ayan siya. Electric na scooter. Ayun, simulan natin dito. Ayan. So napakaganda tignan talaga ng kapag may logo ng yung medyo may pangalan, no. Yan. So unang mga napansin ko itong headlight. So itong pahaba, daytime DRL, kapag in-on mo na siya, naka-on na siya. Wala siyang on-off. So yun yung so i-demo ko Ito yung niya. Simulan natin sa pag-on. Ito lang yung way ng pag-on sa kanya. Yung NFC. Wala siyang susi kasi itong susi na included sa sa pag-purchase ninyo, susi ito sa upuan para mabuksan. Ang alternative way na para buksan siya is yung Bluetooth na app, which is hindi rin available sa atin. Kung for those sa ibang country na supported yon, pwede nyo ipatakbuhin to using itong NFC or yung from your app using Bluetooth. So ito yung sinasabi ko. So pagka-on ng unit, bukas na yung DRL. Wala kayong makikitang switch dito na mag-o-off or on sa kanya. Ayun 1, 2, 3, 4, 5. Meron lang 4 na switch. 3 sa kaliwa, 2 sa kanan. Mamaya explain natin yan. So yun yung unang nakita ko. Second is yung headlight. Si headlight, 2 lang yung option yan. Which is eto. Manual yung i-turn on. Yan So makikita nyo, naka-on na siya. Ayan Or itong baba, ito hindi to off. Ang ibig sabihin nitong nasa baba, automatic yan. Ibig sabihin, kapag gabi na or kapag dumilim, masisense ni Sundiro, i-on niya yung headlight. Ngayon ang disadvantage nito, na-discover ko nung nagde-deliver o order ako sa sa drive-thru. Habang inaantay ko yung signal, hindi muna ako papansok sa drive-thru na yung drive-thru entrance. Ngayon yung ilaw ko nakatapat sa isang yung nagbebenta sa bangketa. So walang way na patayin ko siya para hindi siya makasilaw. So yun, very lang naman, minor lang naman. Tsaka yung isa pang na-experience ko pala, ito medyo siya, concern. Malakas kasi siya kasi LED, yan, di ba? LED na yan yung headlight niyan Yung mga nakakasalubong kong mga kotse or mga four wheels, ibababa nila yung headlight nila, i-dim nila. So syempre, as a courtesy, 'di ba, yung ikaw din dapat i-dim mo. Ang problema, wala namang dim ito. Ni wala siyang off. So it's either automatic or i-on mo siya. So kapag madilim, walang option na patayin siya. Kaya yung iba, nung nag-dim sila, hindi rin ako nag-dim, bigla nilang akong i-high beam. Siguro akala nila hindi ko alam yung mga proper na courtesy sa kalsada. Yun lang yung downside. Kaya sa mga diyan, yung mga nakakapanood nito na may four wheels, wag nyong i-assume na lahat ng motor or sasakyan may low high beam. Minsan wala yung iba. Kaya ayun lang, siguro observe na lang natin yung proper na speed limit. Ayun. Next na-observe ko, ito naman basic to sa mga sa mga nagmomotor, pero yung mga driver ng ay automatic shock namatay pala pag idle, pag hindi mo ginagamit. For those naman na yung first time na gumamit ng e-bike,
totoo yung sinasabi nila na yung as minimum as marunong ka lang magbisikleta, kaya mo na rin mag-e-bike. Totoo yun. Pero, tatandaan nyo rin yung limit when it comes sa braking. Kasi may ano rin to, may limitation. Kumbaga may ano rin to, hindi naman limitation. Kumbaga kailangan nyo lang maging aware sa yung proper braking. Kasi, mag-enjoy kayo sa sa tulin niya, biglaan yung ipreno yan. Ayun. So speaking of preno, ang kanan is yung front, yung unahan yung binibrake niya. Yung nasa kaliwa sa likod. Unlike yung mga other bikes, whether e-bike or mga conventional na bike, meron silang mga features like ABS or yung yung isa, combi brake. Kailangan familiarize nyo rin yung kung anong feature meron yung braking nyo para alam nyo kung anong klaseng braking habit or braking style ang kailangan nyong i-develop. Katulad nito, wala siyang mga ganon. So, typical na parang bisikleta lang talaga na pagkanan, unahan, pagkaliwa, likod ang hihinto dyan. So, kapag matuling ka, tapos yung kanan lang yung hinit mo, tapos medyo let's say nakatayo ka or what have you, yung position mo hindi proper, so pwedeng mag-result sa disgrasya, kaya kailangan ma-familiarize ka din. Pero kung naka-combi brake or ABS, yun medyo iba rin yung timpla kumbaga ng pagpapatakbo dapat. Okay, so sa mga nagtataka, ayan yung pedal, dyan nilalagay yung pedal, tatanggalin nyo yung nut na yan, tapos ilalagay nyo yung pedal, tapos ipabalik nyo yung nut para magamit siya in the event na wag naman sana ma-zero bar kayo, tas kailangan yung pumadyak. Yan. Ito nagsiserve rin to na hindi kill switch eh. Ito yung nag-activate ng park. So yung park is yung state nung e-bike na kahit pigain mo yung throttle, hindi iikot yung gulong sa likod, hindi siya aandar. So it's either dito yung siya i-activate, or katulad nung kanina, i-idle nyo lang, magpipiyan, tas after a few seconds or minutes, mamamatay. Or ito rin yung pangpatay nung So para ma-engage nyo siya, i-turn on nyo, tapos i-lift nyo tong kaya yung habit ko, ganyan, makikita nyo, naka-center stand ako, tapos nakababa pa siya, parang hindi naman siya lumalapag sa lupa, di ba? Kaya yon, so yun yung habit ko, engage yung park, tapos center stand, kasi mas stable kapag center stand eh. Yan. Sa motor, ang motor nito, hindi na siya Bosch eh, kasi nung sinilip ko siya, madumi kasi, pero ayun siya parang naka-etch na sa kanya Honda. So yun, Honda na yung motor niya. Yan. Dahil ako ay big boy, pabor sa akin ito yung dual shock, kaliwat kanan siya, para yung timbang ko medyo kaya-kaya. Although ang marketed na nito na tolerance nito up to 150 kilograms. Pero yon, titignan nyo rin yung with respect sa sa angle. Ayun yung paahon. 'Di ba may angle something yun eh. Yung 150 kilograms na yan, patag yun. Ngayon yung kung ang pinagdadrivean ninyo, may paahon siya. Yung 150 na yun, hindi siya uubra para sa experience ko kasi ko nung trinay ko eh. Syempre hindi mo naman masukat ang kalsada kung ilang degrees yun eh. Pero you can tell na medyo lagpas sa 20 degrees. Sorry, ang alam kong naka-market nito 12 or 20 degrees something ang kaya niya, ang paahon. Sa timbang ko na sabihin natin 110 kilograms ako, tapos sabihin natin somewhere between 10 to 15 degrees ang angle, tapos sabihin natin yung paakyat na yun, mga tumatakbo ng mga kulang-kulang somewhere around 100 meters, yung speed niya parang yung pinaka speed na kinakaya lang nito hanggang 15 kilometers per hour. So medyo hirap na siya sa akin. Kaya nga ayun, i-consider nyo rin yung terrain na pagdadrive nyo, yung kung paahon, patag or what. Kung patag lang, walang problema.
So ito nakatutok ako dito, ano to? Ito never tong binabanggit sa mga videos. Na-curious ako, so binuksan ko siya. So para siyang yung ano, chassis number yata, yan parang ganun. Ayan, yun lang yung purpose nun. Ayan, so finally, ang gusto kong i-share dito sa ano, actually dalawa pa pala. Yung battery life tsaka itong display. So when it comes sa ano, battery life, ang sabi nila 'di ba 89 kilometers. Ngayon, yung 89 kilometers na yon stock. So kapag sinabi nating stock, ang stock kasi nito, pagkakaalam ko, 25 ang top speed. Ngayon, ito kasi free yung ano niya, yung boosted na version. So itong boosted version, yung sa akin kasi nakasakay ako, ang pinakamabilis nito na naabot mga 37 to 39. I-round up na natin ng 40 para medyo feeling mabilis. Ayun. So mas mabilis siya almost twice, pero ang drawback niya, yung consumption ng battery. Hindi na siya umaabot ng 89 sa kalkulasyon ko. Hindi ko pa ito na ipatakbo hanggang sa from 100% to 20% or 100% to 0 Kinompute ko lang siya based sa mga na-travel ko. Nagamit ko to ng ano, kunyari 13 kilometers. Yung 13 kilometers na travel ko, ano na, per mix yun may paahon, may hindi. Lumalabas na yung 13 kilometers, ito yung weird 13 kilometers papunta sa destination ko. Kunyari itong bahay ko, ito yung point A, destination is point B. So yung from point A to point B, 25%, 13 kilometers. So kung kukumputin mo yon 13 times 4 para 100%, so lumalabas 52 kilometers lang. So again, paahon tsaka pababa pataas yon. Ngayon, yung pabalik, ang interesting. Yung pabalik naman, from point B to point A, so from yung destination ko kanina, pabalik ng bahay, hindi siya 25%. Ang consumption niya is 39%. So, ibig sabihin nun, yung biyahe kong papunta doon, mas maraming pababa. Konti lang yung pataas. Tapos yung pabalik, medyo matarik siguro, kaya kasi gumamit ng puwersa. Wala yung load tsaka daytime driving, kaya wala masyadong gamit sa ilaw. Siguro signal light tsaka konting busina lang. So yung trip na yon, so isang full trip balikan, yung 13 kilometers na yon, 25 plus 39 lumalabas 59%. And that is only 13 kilometers. Again, wala kasi, hindi siya talaga purely patag So kung yun yung ano, para sa akin sulit pa rin siya kasi yung pamasahe ko dito. Ngayon yung pamasahe naman, kung ipapasahe ko yung 13 kilometers na yon, kwentahin ko 40 palabas ng subdivision, tapos papuntang National Highway 28, so 68 pesos. Tapos papunta sa along National Highway, sabihin mo ng 28 pesos, 80, 96 pesos. Tapos tricycle papasok 96 plus 25 101, 121 one way. I-reverse times 2 mo 242. So ano ba naman ang 242 versus pag-charge mo ng baterya ng kalahating ng 50, mga 50% lang, which will be somewhere around 3 hours lang. So according sa sa marketing nito, 'di ba, ang full charge nga nito nasa 12, 16 pesos. O sabihin mo kahit 20 pa yan. So panalo pa din. Kaya wala akong reklamo doon. Okay. Yung last na gusto kong i-point out is ito. I-on natin siya ulit. Sa display makikita natin, ito yung magsasabi kung naka park state or park mode, or kapag hindi naka park mode, i-display niya yung iyong mali. Dapat pala yung preno. Park or i-disengage nga pala natin sa baba. Okay. Yan. Tapos yung speed, yun yung display sa gitna. Ito yung numerical representation ng battery mo.
in percent, tapos ito naman representation rin ng battery mo in terms of visual, yung bars lang. So 1, 2, 3, 4, 5, lumalabas na isang bar is 20%. Ayan. Ito yung logo, tsaka ito yung oras. So unang opportunity is ito, hindi nababago yung oras. Siguro may kailangan ikabit or kailangan dun din sa app, which is hindi naman available dito sa atin. Tapos yung second opportunity nito, wala siyang odometer. Kaya yung video ko hindi yung parang 100 kilometer review or hindi yung 1,000 kilometer review kasi wala akong pang-measure ng total distance na travel ko na. Siguro again nasa app siya, or papalitan mo siguro itong display, baka may nabibili dyan, papalitan mo. Pero para sa akin hindi naman siguro yan big deal, unless na talagang enthusiast ka. Ayun, ang isa pang napansin ko dito is yung speed. Ang speed nito, 'di ba, ang speed sabi ko dito umaabot hanggang, sabihin natin approximately 40 kilometers per hour. Siguro sa mas payat sa akin o magaan malamang baka pumalo to ng 50. Anyway, balik tayo sa display niya. Ang i-display lang nito up to 25 kilometers per hour lang. Kaya again, nasa inyo yan kung installan nyo to ng ibang display, yung kayang i-display yung actual speed, or gumamit kayo ng mag-install kayo dito ng phone holder, tapos gumamit kayo ng app, mag-install kayo ng app like Waze for example, or Google Map, para habang tumatakbo kayo makikita nyo rin yung actual speed nyo, nakabase siya sa yung through GPS. Ayan. So yun yung yan yung gusto kong i-share about sa Honda Sundero S09R after being able to use it for 1 week ish, a little over 1 week. Siguro in the future kapag may mga ma-discover pa ako, and i-share ko sa inyo sa mga future video. If meron kayong question or request, gusto niyo akong mag-superman post dito, tapos tingnan natin kung mag-i-improve yung speed niya. Hindi, biro lang, di ko gagawin. Ayan, basta pag may mga suggestions kayo or questions, feedback, yan, ilagay sa comments, try natin na gawin yan. But for now, ito po si Mark ng Sarsicles TV. Magandang hapon, mabuhay po tayo hanggat gusto natin.